Hola mga kapatid, good afternoon sa inyo. Ako po si MJ Marfori at ito ang Newsroom 5 live na live ngayong Monday na ito. Napakarami ko pong tanong at I'm sure kayo rin po dadagsa yung mga tanong nyo sa ating comment section dahil ito po ang Colorectal Cancer Awareness Month kung saan pag-uusapan natin yung mga kung paano natin aalagaan yung daluyan ng dumi. So this afternoon kasama ko po si Dr. Frederick D., ang presidente po ng Philippine Society of Gastroenterology. Good afternoon, Doc. Good afternoon, MJ. Grabe, alam nyo, bago pa magsimula ito, no, tagal namin naka-standby kayo kasi ang dami ko nang tinanong kay Doc tungkol sa colon natin actually, at syempre sa colon cancer na rin. So, i-like nyo na po ito at i-share. Mas importante po yan para sa mga katanungan ninyo dahil marami na kaming naka-line up dito at wini-welcome pa namin yung mga tanong nyo. First of all, Doc, ano ba yung colon at anong function nito sa ating katawan? Yung colon, katulad ng sinabi mo, daluyan ng dumi, MJ. So basically, if you look at, for example, the GI tract, yung tract ng dinadaanan ng pagkain, magsisimula yan sa lalamunan, pupunta ng sikmura, pupunta ng maliit na bituka. At ang pinakahuling segment, yun ang tinatawag natin ng colon or large intestine sa English. No? So itong function ng colon is just to absorb water. Okay. Yun ang function niya. Ang function ng maliit na bituka, to absorb all the nutrients. So you just imagine, yung pagkain, pag dumaan sa maliit na bituka, ina-absorb lahat ng nutrients. Okay. Pagdating sa large intestine, yun na lang yung naiiwan na hindi na-absorb ng small intestine. Pag pumapasok to sa malaking bituka, normally liquid to. So para conserve natin ang water, ina-absorb ng colon ang 99% na tubig na pumapasok dito sa large intestine. Okay. So basically, yun ang major function ng large intestine or colon. So, yun nga po, no? Ano po ba yung difference niya sa yung ng colon cancer sa colorectal cancer? Magkaparehas ba yun? Actually, isang segment lang yon. Kumbaga sa kalye, pag dumaan ng isang segment, tumigil to, iba na yung pangalan ng kalye. Okay. Pero isa lamang siya. Okay. Okay? So, kunyari, pag galing ka kunyari ng Lacson, pag tawid mo ng tulay ng nagtahan, iba na yung pangalan ng kalye, pero isa lang daluyan yon. Okay. Okay. So, in short, ang Magkadugtong small sila. intestine, magkadugtong sa large intestine. Yung large intestine, dinidivide namin sa ilang segment. Ang pinakadulong segment nito, ang tawag namin rectum. Okay. Kaya, Yun yung minsan sa tinatawag puwet. na colorectal. Okay. Malapit na sa puwet. Oo, malapit May na sa anus puwet. pa bago lumabas. Okay, kopya. So, paano po natin papahalagahan yung natin, colon natin at gaano ka-crucial yung function niya sa katawan, yung daluyan ng dumi na ito? Siyempre, ito yung nag-absorb ng fluid. Kung wala to, pwede tayong mag-diarrhea. Okay. So, may mga bacteria din siya, maraming bacteria. And this bacteria also helps out in our digestion of food. In fact, itong mga bacteria na nandoon, importante rin yan sa ating normal na function. Dahil tinutulungan niya tayo mag-digest ng mga pagkain, puwera doon. They also make some vitamins. Let's say, for example, vitamin K, which are being produced by the microorganisms in the large intestine. Ito yung pinaka-nakaka-alarma dahil sa Pilipinas po yung sa statistics, Doc, di ba, na pinakamataas na colorectal cancer. Bakit? Mortality. Mortality. Okay, I'll give you a few statistics. In 2012, yun yung pinaka-latest na meron tayo, ang colon cancer, ang #1 GI tract cancer. Ibig sabihin, sa esophagus, liver, stomach, ang #1, colon cancer. Okay. Now, if we compare, for example, yung colon cancer as compared to cancer ng lungs, cancer ng prostate, #5 naman ang colon cancer. Okay. Okay? So, #5 siya. And ang mortality, namamatay dito sa Pilipinas, pang #5 din siya. So, medyo mataas. Pero ang nakaka-alarma nito, pag tinignan natin yung rate ng namamatay sa colon cancer, comparing it with 37 other countries. 37 countries, Okay. iba-ibang bansa all across the globe. #1 ang Pilipinas doon. Bakit Pinakamataas na mortality. Alarming yun, MJ. I'll explain to you why. Alarming yun kasi dapat napaprevent natin. So basically, baka ang lack of awareness is also a problem. Or maybe takot magpa-examine. Takot tayo. May kasi, stigma kasi ang Pilipino na ayaw magpa-examine. Kasi, you know, guilty ako you understand where I'm coming from, di ba? Oo. Pag sinabi ng colon, wala yan. Malayo yan sa Bituka, puso. Malayo sa yan. puso, Malayo yan sa sa lahat. utak, oo. So normally, ayaw nilang magpa-test. Yun nga ang sinasabi ko kanina, sad state because sad story kasi dapat nape-prevent natin. Paano po nagsisimula yung colorectal cancer? Good question, MJ. Nagsisimula actually yung colon cancer. Hindi siya tumutubo ng cancer lang. Nag-i-start siya as a polyp.
Ano yung polyp? Yung polyp, Bukol? maliit na outgrowth sa lining ng bituka. Nagsisimula siyang gano'n. But over time, MJ, Bakit nga? pag hindi ginalaw yan, pwedeng maging cancer. Okay, so kailan ka dapat nagsisimula magpa-colonoscopy? Iba yung, kung Iba pa colonoscopy, isang test yun Okay. para malaman mo kung may Oo, pero problema. para dun sa- Pero may iba pang test, Okay. siyempre. Okay, so to answer your question, we look at the risk of an individual. Ang risk ng individual na pinakamataas, for example, may family history ka, may Okay. 2 o 3 sa Oo. kamag-anak mo na merong colon cancer. Okay. That puts you at risk. Now, kailan ka magsisimula? Kung marami kang mataas ang family history nyo, 10 years before the index case, ang ibig sabihin ng index case, yung unang nagkaroon ng cancer. Okay. Kunyari, yung nanay mo nagkaroon at age 40. Dapat ikaw 30, nagpapatest na. Okay? So, yung ganun yun. Pero kung in regular, wala kang family history, we look at the age. Ang age, pag more than 50, dapat magpapa-examine na ng colon. Sinabi niyo po yung mga symptoms kanina, nagsisimula dun sa polyps, ano? But like, how can we not arrive na magka-polyps ka pa lang? Normally, we look at certain risk factors. Ang Okay. isa sa pinaka-highest na risk factor na nakikita namin ay yung pagkain ng animal fat. Yung mahilig kumain ng karne, medyo mataas yung risk factor nito to develop. Mas, hindi ko sinasabing magkakaroon ka ng colon Okay. cancer. Ang sinasabi natin lang, yung risk tumataas. That is Okay. one. Of course, Yun naman loob. Of course, obesity is another one. Okay. Number 3 would be diabetes, smoking, and all of these are risk Pati factors smoking. oh yes, Alcohol. yes. Po. Alcohol, may mga data na nagsasabing meron, may mga data na nagsasabing Hindi pa hindi. But in proven. general, alcohol, dahil Is may bad. data na nagsasabing meron, we try to avoid also. Okay. So, ano yung magandang diet for a clean daluyan ng dumi? When we For a talk clean daluyan ng dumi, MJ, I always believe in moderation in everything. You balance what you eat. I'm not saying naman that we don't eat meat because we need the proteins from the meat. It has the highest, the best quality protein available. That's number 1. Number 2, we get iron from it na hindi natin nakukuha sa pure veg na pagkain. No? How about fish? But fish is also good. Chicken. So basically, a balance of everything would be great. But so what I'm trying to say, if you have proteins, you have meat products, try to eat more vegetable to counteract what is there. Is popcorn really bad for your tract? Popcorn? Yeah. I don't know. What's in the popcorn? Kasi wala, di ba Make it yung bad? kernel, sinabi daw nila na masama daw yun for your colon. There's not much data on this. Okay. Maybe kasi marami tayong myth marami tayong lore na iniisip na we don't really know whether it's true or not. But of course, sa amin, we need evidence. Is this curable? Sure. Okay. Sure. Because colon cancer, we have three Stages. words to say. Colon cancer is treatable, preventable, and beatable. So, yun yung gusto namin. But, Okay. of course, when we say treatable, curable, we need to catch it at an early stage. Kasi kapag late stage na, kumalat na, When- nasa lung na, nasa liver na, well, that probability of cure becomes lower. Totoo po ba na minsan nakikita na detect nyo later na, at a later time? Yes, So, of course. what will you do with that? Parang, kasi pag later time, mas walang chance na ma-treat. Less ang probability of cure. Oo. Pero may chance pa rin of cure. Pero less. Yes, of course. Pero of less course, po. of course. Yun Kaya nga. So, paano tayo mag-arrive na, di ba, na sana ma-detect siya ng maagang-maaga pa lang? Kaya nga sinasabi ko kanina, we don't want this to happen. We want to catch it at an earlier stage. How do we do that? Well, with proper screening. Okay. Ano po yung mga screening na dapat isagawa para at kailan ko dapat gawin yan? Is it kasama sa mga annual physical exam ko? Do you suggest that? Do you want the best or do you want the... Yung mabubuhay ako. Okay, okay. Well, there are different Mabubuhay tests. po lahat na nakikinig ngayon. Ganong level. Marami kasing test po na pwedeng gamitin. Normally, yung pag sinasabi natin na may test sa colon, ganyan, we look at accuracy. Kasi dapat accurate yung test mo to detect something. Okay. Right? So, ang isa sa mga test na pwede natin gamitin, and the best is colonoscopy. Aha. Yun yung may pinapasok kaming camera para silipin mo yung bituka. Kopya. But of course, there are also other tests to detect, for example, surrogate marker of problem. Ang surrogate yung parang kapalit lang ba niya pero hindi siya siguradong may bukol. For example, pag may bukol, we expect blood. So we can test for fecal occult blood. Okay, Diba? Kung okay. may blood sa dumi mo, ang tanong natin bakit may dugo.
Okay. So, pwedeng gamitin yon. True. Siyempre, may CT scan din na pwede gamitin, CT colonography, at meron din barium enema, x-ray naman ng bituka. But in general, ang pinakamaganda sa lahat, colonoscopy. Kailan ako May dapat advantage pa ang colonoscopy. Okay. Kasi kung may polyp, pwede namin tanggalin na hindi kailangan operahan. Okay. Tatanggalin na namin right there and then kapag nakita namin yung polyp. Okay. Yes. So, kailan po dapat ako magsimula magpa-colonoscopy para sa mga nakikinig po ngayon? Kung gusto niyo po ang colonoscopy, again, babalikan ko po yung risk factor. Pag wala kayong family history, at age 50. Ito, sa mga walang simptomas, ha? Okay. Ulitin ko ulit, walang simptomas to. Okay. Kasi at risk lang to. Or may family history ka na 2 or more. Kung 1 lang po? Well, depende sa age na nagkaroon. Kung nagkaroon at more than 60 na yung kamag-anak mo, then 50 pa rin ang susundin mo. Pero kung nagkaroon ng less than 60 yung kamag-anak mo, again, 10 years before the index case. Meron pa po bang ibang mga physical symptoms na dapat i-watch out ko? Di ba, nanunuyo yung mga kamay, sumasakit yung tiyan. Tungkol po dito na might be a trigger for me to go and have my checkup. Symptomatic na ito, MJ, ha? Okay. Hindi ito yung walang symptom na tinitingnan natin. Opo. You have to understand na ang colon medyo malaki. For you to develop symptom, medyo malaki na yung tumubo dun. Pinabayaan na natin siyang lumaki. So, of course, sa mga symptom na medyo warning sign na, yung may dugo sa dumi, yung panay ang diarrhea, lumiliit yung dumi. Dati, medyo malaki, ngayon malalapis na lang, paliit ng paliit. Medyo nakakabahala yan. Pag nagpe-pain, may weight loss, isa yan sa mga, hindi mo ina-explain, ba't ka pumapayat? Hindi ka naman nagda-diet. Ano nangyayari doon? Hindi mo na-absorb yung nutrients? Hindi lang. Siyempre, yung tumor also uses a lot of nutrients. Okay. So, nakikipag-compete siya kasi gusto niya mag-grow eh. Okay. Gusto niya lumaki. Diba? Hindi siya nakokontrol. Sumasakit po ba yung tiyan? Pwedeng sumakit. Kasi MJ, kung may bara yan, hindi makadaan, sasakit talaga yan. Sasakit. Ano po ba, kumbaga, ito Anemia na po. pala, sorry, may kalimutan ako, anemia. Yung mabilis mapagod, may nag-a-anemia na walang dahilan. Hindi yung mabilis mapagod, kailangan chinek yung CBC, ha? Dapat mababa talaga yung pula ng dugo. Okay, yung red blood cells. cell count. Ito naman po, no, may tamang amount ba na pwedeng kaining processed food para maiwasan ito? So, nabanggit ko sa'yo kanina, animal fat is a risk factor. Yes. More so yung mga processed meat. Kasi kahit yung mga fish? Yung processed meat kasi may, di ba, how do you preserve it? May salitre. Nitrates, diba? And these nitrates, of course, pag inak na ng mga microorganisms sa gut, pwede mag-produce ng compound na carcinogenic. So, tumataas lang naman yung risk. Pero if you talk about how much food, medyo we cannot know how to compute it. Moderate lang tama. Yes, again, it's a balance between your intrinsic risk factor, intrinsic risk mo, kunyari, genetic predisposition, yung family history mo. Kung mataas na mataas, syempre kahit kaunting trigger lang, pwede mag-produce ng cancer. Pero kung mababa naman, mas mababa din yung trigger. Totoo. Ito naman po, yung marami kasing lumalabas dun, yung mga psyllium, kung ano-ano colon cleanse, kung ano-ano mga brand. Do you suggest na we use that for our daily fiber? I'll try to understand, ha? Ang ibig sabihin natin ng colon cleansing, yung pampadumi lang ba everyday? O Yes. nagpupurga? Pampadumi lang everyday. Pampadumi. Psyllium husk, fiber. Psyllium husk and psyllium fiber and spaghula husk, they are both good in general. Because it's actually a soluble fiber. It absorbs liquid. So what happens now, your stool becomes softer. Mas mabilis yung transit time, mas madali. Mas madaling lumabas. So pag mas madaling lumabas, mas kaunti ang contact ng microorganism, ng toxin sa colon. Pero kung tatanungin mo kami, may data ba na nakakapag-prevent siya ng colon cancer? Wala tayong masyadong data dyan. Sinakasulat naman po Correct. na, Walang data. nakasulat naman na wala, hindi pa siya proven. But, for the general good health, for example, it absorbs fat, it absorbs other toxin, maybe it's not bad. Just as long as hindi ka nagda-diarrhea from it. Diba? Parang ganon. Pero kung sinasabi mo sa akin yung colon cleansing, yung mga pagpupurga, enema coffee ba yun? enema, kung ano-ano pinagagamit ng enema. Yung actually, ganon. trend siya ngayon, di ba? Sinasaksak nila sa puwet. Tapos para tas go sila ng sobrang dami. Nose niyo yan, di ba? Marami kasing sinasabi na it might help, it will help, or whatever. Pero we don't have data on this.
na And you it don't truly suggest helps. it. You were saying it off-air. Off-air, yes, I was saying that we don't suggest it. Mainly, kung nag-enema ka, pwedeng magkaroon ng electrolyte imbalance, pwedeng Okay. mag-diarrhea, pwede kang matuyuan, at pwede mong ikamatay yun. Yun nga po eh. That's Para po number sa mga one. nakikinig ngayon, shout out naman Oo. sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, yung mga kapatid nating OFW na nakikinig ngayon. Napakahalaga po nito, no? Yun nga, why don't you suggest it? Wala masyadong ebidensya that it is helpful. If I clean the colon now, tomorrow the bacteria will come back. Okay. I cannot keep on making purga every day. Okay. Kasi magkakaroon ng problema sa asin sa katawan, MJ. Okay. Diba, nagda-diarrhea ka. Ano bang gamot natin sa diarrhea? Binibigyan natin ng Hydrate. Binibigyan nga, natin salts. ng salt, di ba? Yes. Ng oral... True. Eto, dinadiarrhea mo. Para saan? Gusto mo tanggalin yung mikrobyo. Bukas babalik ulit yan. So why fix something that's not, Not broken. So who Oo. should do this? Yung mga pagpupurga na Well, ito. Do you suggest that in any way? As a medical doctor, we do use this sometimes. Okay. Kunyari, magko-colonoscopy ka. Kailangan malinis yung bituga mo. Kopya. Di ba? Yun yan. Under Or- doctor supervision. Or, kunyari, sobrang grabe ang constipation, di talaga makalabas. We also do this Okay. temporarily. Ito Pero naman we po, yung mga Isa lang. laxatives po, when should it be used? Well- And is it bad? Because some people, they use it at night. Yes, of course. Laxatives are useful for patients who are constipated. Di ba? Pag constipated ka, relief lang siya para may lagnat ka, binigyan mo ng paracetamol. Ganon din yun, MJ. Kapag nagko-constipate, binibigyan namin ng laxative para lang makadumi. Generally, it is not bad if not abused. But of course, if it abused to the point na nagda-diarrhea na, nagkakaroon na ng ibang problem, then it becomes bad. Eh, how about yung ano po, no? Yung mga slimming tea, etc. Pero using organic ingredients, is it bad? Organic laxatives? Again, Kasi I really don't... nauuso na po rin Yes, yun, di I ba? know, I know. I really don't know the benefit of it. Kasi, for example, you go on diarrhea and say you lose weight, probably you're only losing water and not really weight because... Kailangan you have to take note of that. Yeah, no? kasi you cannot lose 500 grams of fat a day. No matter if you exercise the entire day. Okay. Di ba? So, sometimes nag-weigh ka ngayon, tapos nag-weigh ka bukas, pumayat ako, gumaan ako ng 1 kilo. It's just water. Di ba? Kasi ang water, 1 milliliter of water is 1 gram. So, if you lose 1 liter of water, you lose 1 kilo by weight. Totoo. Pero it's not necessarily fat. Oo. Diba? So, I don't know the benefit of slimming So tea. you also have to take in consideration what you're losing. Yes. Because you might be losing nutrients as Yes, well. of course, because that is another reason why they give this. Because if it can make your colon move or intestine move because of the tea, which can be a stimulant sa intestine na mag-move, then less ang contact time ng pagkain. You don't absorb it. So probably you may lose weight, but of course, at the expense of probable problems sa asin sa dugo. How important is exercise in this whole taking care of your colon? Yes, very good question. Remember a while ago, you were asking me about the risk factor for colorectal cancer? And nabanggit ko po yung obesity. Oo nga Opo, di ba? So, of course, if one gets thinner, pag nag-lose weight, the better. Siyempre, ang risk ng diabetes is less, and ang risk ng development of colon cancer might also follow. Kaya, ang obesity can also be a risk factor na pag-develop ng colon cancer. Ayan. At syempre, ilan yung mga, ilan pong personalidad na nagka-colon cancer, si Beauty Queen Rio Diaz, ang broadcaster na si Helen Vela, ang actress at broadcaster, si dating President Cory Aquino, Pope John Paul II. Ang dami po, no, former Senator Leticia Ramos, na pumanaw lang po kaninang umaga. No? Napakadami pala talaga ng mga nag-suffer sa colon cancer, especially dito sa bansa natin at sa iba rin. At shoutout lang po sa mga nanonood po ngayon from Australia, Israel, Memphis, Taray, Japan, sa Malolos, Bulacan, hello po, at sa Comval, Compostela Valley. Eto, may mga tanong po sila, no, dito from netizens. Si Morcel from Valenzuela, eating excessive meat like pork, meat, or chicken, or beef can cause colon cancer? It doesn't cause, but it is associated. Kasi yung cause kasi siya ang dahilan eh.
hindi naman siya ang dahilan, pero nai-increase lang yung risk ng possibility. Nakakadagdag, Nakakadagdag kumbaga. lang. Oo. Yun nga. And yun nga, i-stress lang natin ulit na masama po yung animal fat. So kung pwede mong iwasan, iwasan Better. mo na. Better. Kayo po ba sa diet nyo may animal fat? Of course. Wow. You eat your steak, kumbaga. You have to enjoy life. Oo naman. Pero Kailan, hindi again, mo in tinutodo. moderation. Oo. So Oo. tuwing kailan? Like once a month ka ba nagsisteak? Or ano po? Like how's your diet like, Doc? I just try to, Vegetables in every meal. but again, kahit naman nagda-diet ako, kahit di ako nag-ano, I practice what I preach. Nagpa-colonoscopy na ako. Oh, Oo. ayan. Kasi kahit naman kumakain ako niyan, Oo. kung matatanggal ko yung poly, di ba? Tama, tama. Di mape-prevent ko pa rin yung colon cancer. Kasi nga, hindi siya nagtutubo kaagad, dahan-dahan siya nag-grow. Okay. So habang maliit pa, Tanggalin mo na. oo, putulin mo na yung ulo habang maliit pa. True. Ano pa lang. Oo, eto naman, from Cora Miranda, once diagnosed po na mayroong colon cancer, mahirap po bang gamitin ito? Gamutin. Wala na po bang pag-asa na kamamatay ba ito agad-agad? Siyempre, kailangan yung stage. Kapag kalat na, Well, ang probability na makikure is mababa. Pero siyempre, kung maaga pa, pwede. Okay. So for example, early colon cancer, pwedeng hindi operahan eh. Sabi ko sa iyo kanina, MJ, pwede namin tanggalin. Pag early. colonoscopy mo. Oo, doon namin nakikita. Ito po pala, Doc, maraming gumagamit yung mga lemon ba, okay yan, mga turmeric, kung ano-ano pa, Yes, di ba? yes. Marami, Oo. oo, virgin coconut oil. Oo, medyo mga bago yan ng mga sinasabing nakakatulong. Oo. Pero let's look at evidences. Kasi evidence kami dapat sumusunod. based, oo. Kami evidence. Mas maganda pa nga yung fiber, di ba? Mas marami ng data dyan eh. Oo. Pero walang ebidensya. Oo. Baka siguro wala pa rin masyadong ebidensya dyan. Minsan kasi yung anecdotal report doesn't really translate into really benefit. Yung anecdotal report na sinasabi ko, for example, sabi ng isa, sabi ng pangalawa, sabi ng uy, tatlo. gumagana to, yes, kaya pero we don't usong-uso really siya. know. Okay. So, we don't know whether it is helpful, but we don't know also if it is harmful. Okay. We don't know that. Ito naman po, from Geneva, Santo Domingo, hello sa'yo. Sabi niya, para sa mga may history lang po ba ng colon cancer, magmamanifest yung sakit? O kahit wala pong history, pwedeng magkaroon ng colon cancer? Pwede. May tinatawag tayong sporadic type ng cancer. Okay. So, pwede yung, kaya nabanggit ko sa'yo kanina, hindi necessarily may family history lang. 50 or above dapat nagpapa-screen na. Okay. Kasi mas mataas yung sporadic type ng cancer Oh, sa gosh. ganitong edad. Ito naman from Charlotte De Perio, posible po bang walang symptoms pero meron na palang colon cancer? Need pa rin po ba magpa-check up kahit naman regular ang bowel movement? Yes. You see, the colon is so long. You have right and left Okay, how colon. long is the colon again, Doc? About 1 to 1.5 meter long. Grabe, ang haba. Yung medyo mahaba yan. Ngayon, pag nasa right side, yung colon, Okay. tumor, Oo. usually walang symptom. Kasi di ba nabanggit ko sa'yo kanina, pag lumalabas galing sa maliit na bituka, Oo. tubig pa siya. Oo. So hindi ka magko-constipate. Oo. Wala kang symptom. Hindi ka magkakaroon ng dugo kasi tubig pa lang eh. Pero pwede may bukol doon. Oh, gosh. They usually manifest as anemia. So it doesn't mean na kapag wala kang symptom, wala kang problema. Meron po bang mga vitamins, like ang vitamin K, vitamin etc. na kailangan good mong question i-take again. on a daily basis just for maintenance? Good question. In fact, may mga data on vitamin D Vitamin na nakaka-prevent ng colon cancer. I take that. Oo sila. Siguro nabasa nila eh. So, may mga data on vitamin D. But again, the studies are not so strong. Kasi even if you look at studies, hindi lahat na nakasulat, pwedeng paniwalaan. Okay. Itingnan mo rin yung strength ng study. Okay. Dapat walang bias. Okay. Babawasan mo yung bias. Kasi pwede kitang parang nagpipicture ka before and after. Yung isa talagang pangit ng ilaw, pangit ng lahat. Ito isa talagang ganda lahat. Minake-upan mo pa. Tapos, Okay. syempre, So may mga studies na ganon. Oo, may mga ganyan. So, diba? sino yung mga credible sources of studies na pwede namin basahin tungkol sa colon? Yung type ng study. Oo, yung type Normally, na ang study. gusto mo yung, may tinatawag kaming, medical na to, baka hindi nila, Doc, randomized controlled Oo. trial. Baka meron naman kayong Facebook page yung hindi nakaka-nosebleed. Hindi nakakanosebleed. May Facebook page ang society namin. Oo, saan Philippine po? Society of Gastroenterology. Ayan, nandoon po yung Oo. mga paano pahalagahan, yung mga Oo, ganyan, 1, 2, oo. 3. Kailangan ko po yan. Philippine Society of Gastroenterology. Oh, nakuha niyo In po fact, yan. MJ, meron kaming ginawang vlog ngayon eh. Vlog ba ang tawag doon? taray, vlog po ang tawag doon. Hindi ako hindi ako Ay, techie akala ko kayo person. yung ano, Wala ako, kayo wala ako. host? Hindi ako host. Pero nagpagawa kami. Video log, no? Vlog. Oo. Video pwede vlog. pwede nyo sundan, meron kaming ganon. At
recently, kapasalamat nga ako, pwede bang sabihin? May Oo! tumulong kasi sa amin artista eh. Oo, go! May tumulong eh, no? Yes. In fact, gumawa ng video for us sa Oo, society go! namin Para makakatulong si po Miss ito. Chris Aquino, no? Oo. Supporting us in our campaign Yes, of for course, kasi yung awareness mommy for nga po colorectal niya, no? cancer. Oo. Nag-thank you ako sa kanya, sobrang laki ng thank you ko. Kasi Thank you. pumayag Saan po siya namin ng- pwede makita yung vlog niya? sa Facebook page din namin. Society of Gastroenterology. Ito naman from Roger Bartolome, totoo po bang dapat nguyain ng maigi ang food? Recommendation kung ilang beses. Alam ko, di ba may ganun pa yung 30 each side, di Sa ba? pag-wash lang ata ng trick doon. Pero in general, yes, kailangan mo ngayon. Ang ano po your teeth po helps in the digestion. Bakit? Kasi nagagrind niya yung mga pagkain natin into small okay. morsels. That's number 1. Number 2, meron pong enzyme na nagagaling na sa saliva, lalo na yung nagtutunaw ng mga carbohydrates. So, doon pa lang tinutulungan na tayong mag-digest ng pagkain. Ayan, sabi naman ni Burns Castile, kapag madalas kumulo ang tiyan, associated po ba sa ulcer, sa colon, or ang ulcer sa colon cancer? Actually, yung ulcer na sinasabi siguro niya sa sikmura eh. Pag kumukulo yung tiyan, krok, gumagano siguro. It may be from anywhere. It's not really reflective of the stomach or the colon, no? So, ano mas reflective sa colon? Kapag related sa pagdumi. Okay. Mas related yung sa large intestine. Okay, eto naman from Alsuki Sik. Normal ba yung 3 times a day na pagdudumi at pagkatapos kain, ilalabas agad? Hindi ba delikado yun? May mga tao akong kilalang ganun ha. Oo. Pag kumain, go agad. May tinatawag kasi tayong gastrocolic reflex, Okay. MJ. Yung gastrocolic reflex, pag kumain tayo, may isang malaking movement ng colon, ng large intestine. Kaya ang iba, pag kumain, gusto madumi. Pero may mga sakit din na, for example, mas emphasize to, mas grabe mag-manifest. Tawag namin doon IBS, Ano yun? Irritable Bowel Syndrome. Pero natin pag-usapan yon. Ang tanong lang naman niya sa atin kung yung ba related. Okay. Again, I will go back to the history. I will go back to other risk factors. I will go back to the yung age niya, kung more than 50, kung ano. Kung more than 50 at meron siyang magpapacheck siya. Yung mga probiotics ba, important ba yun? Kasi ngayon, nauuso, di ba, probiotics, ganyan. Live bacteria, Correct. Importante ba yun sa colon? Of course. May data rin on that, but again, not too strong kasi we don't know which probiotic is best. Di ba? Kunyari, parang host. MJ, marami pang ibang host dyan. Sino ba the best? Yan ang mahirap. Siyempre, alam mo, sasabihin mo ikaw. Di ba? Sabihin ko rin ikaw dahil tayo na. Di ba? But what I'm just trying to say is, dahil maraming klaseng probiotic, we don't know which is best for the colon. But does it really aid? Maybe, yes. Aid in your digestion, in your bowel movement. Okay. It may also probably lessen the risk of colon cancer. Probably, question mark. Okay. Kasi nga, hindi pa super proven. Hindi, kasi di ba, may dalawang types ng bacteria sa colon. Okay. Good and bad. Oo. Yung probiotic is supposed to be good microorganism. Yes. So yung good also fights the bad. Yes. Di ba? Oo. Paano yan? They fight for territory. Okay. Yung mga microbio, so they try to Nagwa-war control sila each sa tiyan other. nyo. Of course, they control each other's population. Okay. Kaya if you notice kanina yung banggit ko sa iyo, kaya ayoko ng colon cleansing kasi they're living in harmony. Oo. Why create Friends chaos? naman sila. Oo. Bakit mo sila pag-aawayin? Parang kapag nagpurga ka, naman sila pinag-aaway mo nawin good and bad bacteria. Binabago mo yung flora. Ano naman sila They control each other's population. Ayan, eto si Dev Wakain. Every other day lang ako magdumi. Okay lang ba yun, Doc? Well, will that lead to cancer? Well, ang data kasi para sabihin constipation, less than 3 bowel movements a week. Okay. So every other day should be fine. But again, we take a look at the entire picture rather than just looking at single symptom alone. Okay. No? So I understand his worries, but if there's blood or lumiliit yung dumi niya, make sure na magpa-check siya. Si Chris Operio po may tanong, sabi niya na from, wala daw siyang bowel movement, like change in bowel movement, from constipated, ang dalas na daw niya magdumi. From And constipated, naging madalas na siya magdumi. And vice versa. Yung dati daw Magandang tanong madalas ni Chris magdumi. yan. Yung dati Magandang daw, tanong. yun nga yung dating madalas daw magdumi, minsan hindi na masyado nagdudumi. Magandang tanong yan, Okay. MJ. Well, ganito, no? Kung constipated ka na for 10 years, kunyari, 20 pa lang, constipated ka na. I'll just give an example. Tapos 30 ka, constipated ka pa rin. Okay. In all probability, nothing to worry about.
Di ba? Kasi 10 years na eh. Kung may mangyayari sa'yo, nangyari na. Ay, okay. Pero kung may change, ba't dati ganyan, ngayon ganito na? Signal yon, magpapacheck ka na. Ay, and vice versa. Same. Kasi nag-change eh. Bakit ka ganun dati at ngayon hindi ka na ganyan? May pagbabago. May pagbabago. Kumbaga, there is something there. Yes. Okay. Diba? Kasi kung wala, dapat same pa rin. Okay. Bakit nagbago? Okay. So, si Jelly Zemog, sabi niya, ang pag-inom po ba ng kape na walang laman ng tiyan, cause po ba? Cause ng ano po? Colon cancer. No. Can it be related to it? Maybe not, maybe not. Okay. Less likely. Kasi ang sinasabi nila pag umiinom ng kape, minsan nagkakaroon ng problema ng kaunting sikmura, nagkakaroon ng Sa acidity dyspepsia. Dyspepsia. Okay. Nagkakaroon ng symptoms ng mga ibang tao. Okay. Parang ganyan. Ayan. So Doc, ano pa yung mga gusto niyo sabihin sa kanila tungkol sa pag-alaga ng colon, bukod sa talagang suggestion niyo na magpa-check up sila? Oo. Ang pinaka-importante kasi sa mga data na nagpakita na nagpababa ng incidence o prevalence ng colon cancer, yung screening. Screening. So, kahit naman sabihin mo sa atin na, okay, tumatanda na tayo, hindi natin na modify yan. Pagdating ng 50, magpapa-screen lang. Ang screening naman, not necessarily colonoscopy. Pwedeng stool test muna. Pag nag-positive yung stool test, that's the time we do colonoscopy. Pero pwede rin colonoscopy kaagad. So, depende sa preference ng pasyente. So, Pero baka mahal yung colonoscopy, Doc? well, depende yon, depende. I don't want to dwell on the price, but Okay. of course, depende. May mga government institutions naman na they do it for free. Okay. Lalo na ngayon, tinutulungan tayo ng malaki ng PhilHealth, na malaki naman nababawas sa PhilHealth. Yes. So baka PhilHealth alone would be enough Okay. para sa colonoscopy. No? So, basically, depende sa institution where you go to. Depende rin sa gumagawa. So, nagbabago yon, nagbabari. No? So, but in general, kung hindi kaya yun, may ibang test naman. Meron akong sinasabi kanina, fecal immunochemical test or blood sa stool. Mura lang to. Hindi naman siya kamahalan. Pero siyempre, ang cost kasi is relative eh. So, hindi naman siya kamahalan, pero kung positive, magpa-colonoscopy. Okay, Parang kopya. gano'n. Pwedeng gano'n. May tanong naman po from Ian Christine Pontawe sa Cabela from Spain. Itatanong ko po kung dudumi ka ng may kasamang dugo, sintomas yun ba ng colon cancer? We just talked about Pwede it. po, pwede. But meron po akong specific, ha? Mas maganda to. Ibig sabihin, pag may dugo, delikado na. Pero lalo na kapag may bahid ng dugo yung dumi. Okay. Imagine mo, for example, Okay. MJ, ito yung dumi. Pasensya na, iinumin ko ito mamaya. O, pasintabi Okay. lang po sa mga nagme-merienda. Ang ginamit mong Tagalog? Pasintabi. Okay. Okay. So, kung may streak ng dugo dito, mas delikado. Straight? Streak. Okay. Oo, May streak. oo. As in May guhit ng dugo. parang river ng Oo, dugo. may ganun, may guhit. Mas Pero delikado. paano kunwari yung dumi tas dugo? Okay. Buti lang Hiwalay. tubig. Oh, Kapag hiwalay. hiwalay. Iba rin ba yun? Oo, mas less ang ano nun. Pero, Okay. syempre, Pero warning pa rin yung kapag pagkasama 50 and sa above, dumi, mas delikado. Okay, kopya. From Riyadh naman po, no, Doc, dito po ako sa Saudi palagi na sakit. Tagiliran ko, bandang kaliwa at palagi akong natatae pero hirap lumabas. So ano daw yun? Yan, dapat ipacheck yan. Ipacheck Okay. yan. Pag ganyan, mahirap sabihin kung ano yan Oo. na hindi natin nakikita. Oo, kasi ito, parang may may sakit mga na siya eh, sa- simptomas na yan eh. Sa tagiliran, sa kaliwang bahagi. Dahil may sakit na, dapat patingnan niya. Meron ba, ano yung mga diet when you're suffering or when you have the symptoms? Ano yung dapat nilang kinakain? Well, there's no specific diet that we try to tell our patients. kung anong Walang kakainin. all vegetables, no meat. Well, again, banggit ko kanina, risk factor yung meat. Animal fat. Pero it doesn't mean na if you eat fat, animal fat, it will happen. In fact, you may know a lot of people who are carnivorous, Yes. carnivorous, but they don't feel anything. Diba? Yeah. Ang sinasabi lang natin, tumataas lang yung risk. Pero hindi man natin sinabing ganyan. So, diet per se, again, balanced diet, I think is the best. Ito si Lani Cuales po, yung problema ko po, bakit ang hirap matutunan yung kinakain ko, or matunaw yung kinakain ko, lalo na po pag karne, bakit ganyan? Ano po bang problema? Baka hindi galing sa kolon yan. Ang binabanggit niya siguro, Digestion. hinuhulaan ko lang. Oo. Kasi medyo hindi malinaw yung tanong. Baka lang ang sinasabi niya, pag kumakain siya, matagal na, parang puno pa Hindi rin siya yung tiyan natutunawan. niya, kaya Oo. iniisip niya hindi natutunawan. Well,
Surely, may mga klase kasi ng pagkain tayo ng mabilis dumaan. For example, iinumin ko tong tubig. In 30 minutes, wala na to sa sikmura ko. Wala na sa stomach ko. Pero habang mas maraming taba ang kinakain mo, mas matagal bumaba. Oo, kasi oil eh. Napansin mo ba yon? Kapag kumain ka ng lechon at kumain ka ng steak, kumain ka ng tanghali o gabi, 10-11 na, hindi ka pa gutom. Totoo. Di ba? Pero kapag nag-vegetable ka, Gutom na ako gutom agad. ka na kaagad. Parang Dahil ano, yung init na ng sistema ko. mas matagal bumaba kapag animal fat ang kinakain. So, sinasuggest namin kapag ganyan, babawasan mo yung pagkain ng animal fat. Oo, Kasi nahihirapan din ng sikmura. nadudumihan niya rin kasi yung track, right? Kumbaga Nahihirapan. kumakapit yung taba. Tama ba? Nahihirapan. Nahihirapan kasi mas mahirap i-absorb ang fat. So, ang ginagawa ng katawan, nire-regulate niya ang pagpasok ng fat para ma-absorb ng katawan. Kopya. Okay. Eh, may tanong pa rin po si Mel Rosario, may factor po bang itsura ng dumi? Like, malaki, o sabog, o liquid? Usapang dumi tayo. Oo nga eh, parang, Oo. like, di ba, malalaman ko ba kung may symptoms na ako noon? Or sometimes, di ba, sobrang, parang buong-buo siya. Ito symptomatic na to. Of course, habang lumiliit, mas delikado. Oo, yan Mas yung nabanggit nyo lumiliit. kanina, Oo, na parang habang mas pencil-like. malaki. Of course. Pero syempre, hindi naman again, babalik ulit ako, babalikan ko yung risk factor kung meron. Sobrang sakit ba ng colonoscopy, Doc? Wait, tanongin yan. Sobrang sakit. Well, depende sa gumagawa. No, depende sa gumagawa. Wow, ganoon din pala yun. Of Parang course. facial. Kasi Kung sinong magaling mag-facial, May hindi masakit pinapasok sa kang mukha. instrumento eh. Yung iba, ayaw makaramdam, nagkapatulog. Okay. So, kung gusto mong walang maramdaman, isa-sedate ka. Okay. Tulog ka lang. Oo. It will last for about anywhere between 10 to 20 minutes. Normally, mas mahirap pag punpul kasi namin, at least 6 minutes namin hinihila. Kaya, it will last for about 10 to 20 to 30 minutes. The whole depending. procedure na ito? Yes, the whole procedure. Eh, paano kunwari nahanap nyo na nga yung polyps pag tinanggal nyo pa? Yes, tatanggalin namin. In 30 minutes lang din yun. Depende sa dami ng polyp, pero usually kung maliliit lamang, yes, we can do it. Ang polyp, yes. Tinatanong sa akin kung may chance bang bumalik ang polyp. Well, we look at the first reason, ba't siya nagka-polyp? Dahil risk siya eh. Dahil may genetic predisposition siya eh. So kahit tinanggal ko yung isang area ng polyp, pwede ulit tumubo sa iba. Okay, dahil na 1 point something meters yes, ang kaya iyong ang suggestion namin, di ba, kung may polyp kami nakita, sasabihin namin sa iyo ng gastroenterologist mo, sasabihin sa iyo, maybe you need to have this done again in 3 years time, in 5 years time, next year, depende. Pero kung malinis naman, we can tell you, your colon is good for the next 5 to 10 years. Meaning to say, nothing to worry about. Depende. Huwag ka na kumain ng animal fat. Just kidding. Sabi naman ni Friend Lopez, no, may tanong siya, Doc, pag stage 4 na, may pag-asa pa bang gumaling? Pag wala na, ano daw ba dapat gawin? Again, siyempre kung pag-asa ang tinatanong mo, medyo mahirap sagutin, medyo nakakalungkot. Pero kung pag-asa ang tinatanong mo, siyempre lagi may pag-asa. Mas mababa nga lang ang risk. Pag ganyan na may stage 4 na. Meron po bang nag-survive ng stage 4? Ano ibig mo sabihin survival? Nag-survive sa stage 4 colon cancer. Kasi sa amin, pag lumampas ng 5 years is almost good eh. Okay. 5 years, di ba? Okay. I'm sure meron. Meron. Pero wala sa Pilipinas. maliit na maliit yung porsyento. Okay. Maliit na maliit yung porsyento. Ano yun? Talagang nag-healthy living? Nag-yoga ba? Ano yung ginawa nyo? Siyempre, pag ganyan, nagki-chemotherapy, nagaganyan. Yun The whole 9 yards when you are diagnosed with cancer. Yes, of course. And of course, final words, Doc, saan ulit ang Facebook page nyo? Paulit-ulit para sa makaka-tune in lang po, no? Saan po namin pwede malaman yung mga basics on how-tos and how to take care, etc., etc. At of course, yung Colorectal Awareness Month, everything we have to know. Okay, well, ganito. Ngayon kasi sa term ko as presidente ng society namin, ngayon lang namin sinimulan ang awareness campaign namin sa colorectal. At buti nga sinimulan nyo, Doc. Sobrang thank you. Ang dami namin tanong, di ba? So, ngayon lang namin sinimulan. So, medyo inaayos pa namin yung aming website. Okay. Pero nandoon na ang Facebook namin, meron kami doon. If they have any question, pwede naman silang magtanong doon. May sasagot naman sa kanila. Oo, Baka lang hindi ka agad. Philippine Society of Gastroenterology. Yeah.
Ayan, Philippine Society of Gastroenterology po mga kapatid, Facebook page. Ito rin po, please, higit sa like, i-share nyo rin po ito dahil marami tayong matutulungan dahil dito. Thank you so much, Dr. D. Sorry. Yan. Okay lang Nakainom yan, ako. go lang yan. Nasa online naman tayo. Talagang, alam niyo, magkakasama lang talaga tayo lahat. Thank you, thank May you. kasama thank ba tayo? you. Yes, sila, mga kapatid hindi ko alam. natin Kala ko nanonood nagkukwentuhan lang worldwide. tayo, MJ. Ayan, thank you so much, Dr. D. At thank you so much sa mga kapatid natin na nakibaka, di ba? At talagang tinodo nyo yung mga tanong nyo this afternoon. Mga kapatid, uulitin ko po, higit sa like, pakishare. Ito po ang Newsroom 5 Live. Kasama ko po, MJ Marfori. Good afternoon.